Ang kwento ng Bakunawa, ang higanteng serpent ng dagat, mga kwentong paranormal, at mga urban legend stories. Paalala, ang video at content na ito ay ayon lang sa aking pananaliksik, wala po itong intensyon na manira o pilitin kayong maniwala. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyong dala sa videong ito, ay malaya kayong magsasagawa ng inyong pagsisiyasat. Ang laman ng videong ito ay gabay lang at dagdag kaalaman lamang, at hindi po ito gawa ng isang profesional. Maraming salamat po, pero bago tayo magsimula, paki-support naman sa channel ko. Please like, share, comment, subscribe and follow. Bakunawa, isa sa mga pinakakaakit-akit na kwento ay ang tungkol kay Bakunawa, ang higanteng ahas sa dagat. Ayon sa alamat, si Bakunawa ay isang makapangyarihang nilalang na pinaniniwalaang naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Ang ahas na ito ay sinasabing kayang lunukin ang buwan at maging sanhi ng eclipses. Ang mitolohiya ni Bakunawa ay madalas na nakakaugnay kay Magwayan, dahil siya ay kilala upang harapin at pagtagumpayan ang kakilakilabot na ahas sa dagat sa mga epikong labanan. Sa mitolohiya ng Pilipinas, ang Bakunawa ay isang serpiente na kahawig ng isang dragon. Ito ay pinaniniwalaang nagdudulot ng mga eclipse, lindol, ulan, at hangin. Ang mga paggalaw ng Bakunawa ay nagsilbing geomantic calendar system para sa mga sinaunang Pilipino, at bahagi ng mga ritual ng Babaylan Priestess. Ayon sa mga sinaunang tao sa Pilipinas, si Bathala, isang kataas-taasang nilalang o Diyos, ay lumikha ng 7 buwan na nagbibigay liwanag sa mundo, na may isa na nagbibigay liwanag sa bawat madilim na gabi ng linggo. Tuwing gabi ay napakaliwanag at napakaganda, dahil sa mga buwang ito, dahil ang mga buwan ay nagdadala ng kagalakan at kaligayahan sa mga tao sa mundo. Gayunpaman, nabighani nito ang isang partikular na dragon na gustong makuha silang lahat. Ang Bakunawa, isang malaking dragon na parang ahas na umiikot sa mundo at namamahala sa mga karagatan, ay unang umibig sa makalangit na Karalagan, ng 7 kapatid na babae, kaya nainggit siya sa makapangyarihan sa lahat para sa kanyang mga nilikha. Ngunit sa sama-samang pagkabalisa at pagkabigo ng mga tao sa lupa, isa-isang nilamon ng dragon ang mga buwan, bawat gabi, habang hinahangad niyang angkinin silang lahat. Ang lumalagong pananabik na ito ay nauwi sa inggit at kasakiman, kaya ang Bakunawa ay muling bumangon mula sa tubig upang lamunin ang mga buwan. Matagumpay na nilamon ng matayog at mabangis na dragon ang lahat, maliban sa isa. Namulat ang Bathala sa biglang pagkawala ng mga buwan sa langit. Ang mga tao sa mundo ay natutong mag-armas sa kanilang sarili upang protektahan ang huling buwan mula sa paglamon ng dragon. Kaya naman, ang dragon ay hindi lamang tinatawag na Moon Eater, kundi bilang Man-Eater, pati na rin. Isang nakamamatay na gabi, nakabibinging sama-sama at patuloy na lumalagong hiyawan, halanghing, musika, tunog, at kalabog ng tambol mula sa mga tao sa daigdig ang gumising sa makapangyarihan sa lahat upang masaksihan ang Bakunawa, na nilalamon ng huling natitirang buwan, dahan-daang binalot ang buong mundo sa malalim at matinding kadiliman. Ang mga tao sa Earth ay sumigaw sila ng, "Ibalik ang aming buwan," sa maraming iba pang hindi kasiya siyang salita. Ang dragon, na nabigla sa dami ng mga panlaban na nagmumula sa mga tao sa Earth, ay nagmamadaling umatras sa kanyang mga kuweba sa kailaliman ng mga karagatan habang ang nakakabinging mga tunog ay lumalakas at lumalakas. Ang huling buwan, na ngayon ay bumalik sa kalangitan sa itaas, muling nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Ang mga tao sa daigdig ay nagalak habang ang dragon ay nagmamadaling bumalik, nagtatago sa loob ng kanyang mga kuweba, naghihintay ng isa pang tamang sandali upang kainin ang huling natitirang buwan. Upang maiwasang maulit ito, nagtanim si Bathala ng kawayan na tila, mantsa, sa ibabaw ng buwan mula sa malayo. Ang mga puno ng kawayan ay makikita bilang mga dark spots sa mukha ng buwan. Hindi sumuko ang dragon, dahil susubukan niyang lamunin ang huling natitirang buwan sa kalangitan paminsan-minsan. Ngunit nanatiling alerto ang mga tao kung mauulit ang ganitong pangyayari, handang lumikha ng mga dumadagundong na ingay para sa pagbabalik ng buwan, na binabantayan ito ng sarili nilang buhay. At hanggat hindi pinapatay ang mga puno ng kawayan sa buwan, hinding-hindi magtatagumpay ang dragon sa kanyang masasamang gawa. Ang kwento ng Bakunawa sa Kanlurang Visayas. Mga interpretasyon at pagpapakita. Ang mitolohiya ng Bakunawa at ang 7 buwan ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang tunay na pangyayari sa buhay kapag ang buwan ay lumipat sa anino ng mundo,
na kilala rin bilang isang lunar eclipse. Habang si Bathala ay itinuturing na makapangyarihang nilalang sa iba't ibang alamat ng mga Pilipino, na mayroong maraming iba't ibang mga pangalan, ang dragon, gayon din ang iba pang katulad na inilalarawan sa ibang alamat, ay pinaniniwalaan din na ang Diyos ng underworld. Ang orihinal na alamat ay naghahatid ng higit pang mga paglalarawan sa relihiyon kaysa sa mga muling ibinalita ng paulit-ulit, ngunit malamang na hindi nila nilayon na iwanan ang mga ebanghelikal na kahulugan ng kwento sa iba't ibang mga interpretasyon. Mula noong muling pagsasalaysay ng alamat, pinalawak ng mga tao ang kwento sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat buwan ng kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa iba't ibang mythical gods, deities, heroes, at heroines sa Pilipinas. Ang mga mitolohiyang karakter na ito ay nagbigay din ng daan para sa mga epikong salungatan sa loob ng mga pagkakaiba-iba at muling pagsasalaysay ng alamat. Sa ilang mga kwento, ikinwento nito ang kwento sa mas nakakadama na paraan. Ang iba ay nagsasabi kung paano umibig ang Bakunawa sa isang taong babae sa isa sa mga katutubong tribo. Nalaman ng pinuno ng tribo ang tungkol sa kanilang relasyon at nasunog ang kanilang bahay hanggang sa abo. Ang Bakunawa, na nalaman ng tungkol dito, ay nalubog sa galit at sinubukang maghayganti sa pamamagitan ng pagkain sa lahat ng 7 buwan. Nang kakainin na ng Bakunawa ang huli, kumilos ang kataas-taasang Diyos at pinarusahan ng Bakunawa sa pamamagitan ng pagpapaalis nito sa tahanan nito na malayo sa dagat. Sinasabi rin nito na ang dahilan ng mga eclipse ay kung paano sinusubukan ng Bakunawa na bumalik sa kanilang tahanan at yumaong pamilya. Pinagmulan at etimolohiya. Ang karaniwang palagay ay ang paniniwala sa Bakunawa ay isang katutubong alamat at naging bahagi na ng sinaunang astronomiya at mga ritual sa Pilipinas, mula noong unang dumating ang mga tao sa rehiyon. Ang Bakunawa ay pinaniniwala ang orihinal na tambalang salita, na nangangahulugang, baluktot na ahas, mula sa Proto-Western Malayo-Polynesian, baluktot, kurba, at sawa, malaking ahas, sawa. Ang mga kwento ng Bakunawa ay direktang nauugnay sa Hindo na demigod na si Rahu, mula sa panahon ng Vedic ng India, at dinala sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng kalakalan at pagpapalawak ng mga Indianized na kaharian noong 200 BCE. At ito ay hindi pangkaraniwan dahil ang mga sinaunang kabihasnan mula sa sinaunang India ay minsang nakipagkalakalan sa mga kalakal, kultura, relihiyon, at impluensya sa mga ninuno bago ang kolonyal na mga Pilipino. Hanggang dito na lang ang kwentuhan natin sa Bakunawa. At kung ngayon ka lang napadaan sa channel ko, ay welcome kayo dito, sa Kwentong Paranormal, with Cebu Paranormal Group. Please support my little channel by subscribing and follow. Maraming salamat!